Yung dila-dila na yun, ayun o. Ayun o. Prospect yan. May nakalagay dyan. Yung area na yan, buti nabili nung pinuntahan ko dito. Kasi lupa nila to. Simula dito hanggang doon. Lupa nila yan. Pero walang marunong maghanap ng treasure. Kaya napunta tayo dito. So yung area na to ay malapit. Parang coastal siya, no? So malalakas yung alon. Pwede ka nga mag-surfing dito eh, no? Ito yung pinakamagandang pwede kang mag-surf dito sa Pilipinas. Kasi lalo na kapag yung bang abakat ay malalaki yung alon dito. So ito yung sign nila mga kuwano. Tingnan ng camping. So ito, no? Ito yung tunnel ang ibig sabihin niya. Ito U to eh. Yan U. Tunnel ibig sabihin niyan. Tapos dito ito eh. Z, no? Dito down. Tapos dito mayroong R. Pero mayroon itong ganyan. Pero R, ito R. Tapos mayroon ganyan. Pero ito ang pointing doon sa na-locate natin. Ito naman ang sa pagkakalam ko, ito ang pointing for tunnel. Kasi may tunnel doon. No? So mayroon itong 0 0 6 9 0069. Ang kahulugan niyan, ano kayang kahulugan ng 0069 na to? So galing dito magkukumpas ka, no? So ito yung south, ito yung north sa likod ko, ito yung east, ito yung west, no? So ang west daw ay itong tunnel. Kasi may apak ng paa dito, ito. Ayan, apak ng paa. So papunta sa bundok na yun, may tunnel dyan. So ang maliit na ito, sinasabi nito ay pointing at the back, no? Pointing at the back, andun na yung item. Baka yung tinatawag niyang back ay yung bridge. Sa likod ng bridge andun yung landmark nila na Balete. So andun yung item. So pointing at the back to. So Balete ang sinasabi niya. Itong 0069, ito naman yung kumpas, no? So kumpas mo is 069 degrees yan. 069 degrees. So saan naman papunta siya ang 069 degrees? Kasi kung dudugtungin mo ito, itong buhay ito, no? Nagdugtong naman sa isa. Papunta naman siya doon. So kung kumpasan mo ito, makakuha na tama ka sa 0069. So ilapit natin yung hawakan muna. Ay, huwag mong yung ayan, huwag mo lang ikutin yan. So ito yung sign mga kuwano, kung makikita nyo. Ayan yung U na may guhit dito. Ang ibig sabihin yan ay tunnel. Ito naman yung Z, no? Ito naman yung Z, ibig sabihin yan down daw. Ito naman yung R, no? Parang R siya pinagdugtong, pero ito ay nakaturo at the back, no? At the back ang ibig sabihin niyan. So itong D ang hindi ko alam, kasi pag D yan tunnel, D type tunnel, no? Pero itong
0069. Ang 6 at the back, ang 9 at the front. Yan. 00069. Kumpas ka ng pa west at east. Kasi ang 6 na ito, tatama ka sa east. No? So, mayroon daw item sa likod. Doon, malamang. No, sa tunnel. At mayroon ding item sa baba. Pero ito, ang sinasabi niya ay mayroong item sa at the back. Ang point nito ay doon. Yung likod ng baliti. Pero kung tutuusin, ito yung guhit na napakahaba, no? At nagtuturo naman siya. Ito, nagtuturo siya, nagtuturo siya papunta naman doon. No, doon. So yun ang titingnan natin kasi nakita na natin ang ito. Nakita na natin ang tunnel, no? So alam na natin yung tunnel, may tunnel diyan sa bundok na 'yan. So nakita ang tunnel sa bundok, nakita na yung pinpoint dito, yung baliti. At alam na natin tong 069 degrees. 069 degrees yan makakuha. So hindi niya lang nilagay dito. So dito niya nilagay. Degrees yan, no? Kung babasahin mo yan, 0069. So sa degrees wala namang ganyan. 069 degrees yan. Tapos nakaturo siya doon, ayan, doon. So papuntang east. So doon tayo maglulukit ngayon kung saan yung 069 degrees, no? So kung maghalimbawa sa alam nyo ba yung term ng mga sundalo kapag nagbibigay sila ng saan babagsak yung kanyo nila? Ang tawag doon ay grade coordinating, no? Grade coordination. So ito yung grade coordination niya. So kung marunong ka nito, malalaman mo. Pero pag hindi mo alam, ay hindi mo talaga malalaman yung 069 degrees. So pupunta ngayon tayo sa east kung ano yun nandun. Tara. So ito mga kuha, tingnan natin kung saan dito sa lugar na to. So ito mga ang sabi na dito, ang area daw na to ay mayroong lumang baliti. Pero mamaya, magbalikan natin yung kalsada ng hapon. So ito kalsada to ng hapon noon. Yung tulay ng hapon. At tingnan natin yung sign doon. So sa prospect, sa area na to, ay dito mapunta yung isa. So, titingnan pa natin. So ito mga so dito siya tumuturo. So titingnan natin kung laging dito yung turo niya. So hindi lang natin. Ayan dito ang turo. Kung gagawin natin, alakarin natin ito.
Oh, dito lang. So dito ang kuha dito, no? Dito yung ano, binalikan. So gagawin natin yan, south, east, west, kung babalik pa dito. Ayan, no? Ito yung ano, puno niya. Ayun, no? Ito. Ang gagawin natin, harap tayo sa south. At gagawin natin ba dito? So kapag ganyan makakuha, hinahanap ko yung magandang signal o frequency niya. So ito yung magandang frequency niya makakuha, no? So kapag ganun mga kakuha, palipat-lipat ako kasi hinahanap ko yung magandang frequency niya para malaman ko kung nandito ba o wala. So dito, tumihis ako, nasa harap ko yung prospect na item. So kapag nasa harap mo na yan, iikutan mo yan. So tama yung mga sinasabi ng matanda na mayroong baliti rito. Pero may daan dito yung sindroid mo, itong daan ng hapon lang ito. Lang yun. Pero may baliti raw dito noong panahon. So tingnan natin kung bakit ito ang na-locate ko. Tingnan natin yung sign. Kasi malalaman lang natin to kung may totoo bang sign at kung may history ba yung hapon, bakit ito yung tuturo. So tingnan natin mga kuha. Wala wala to, wala man lang ikot. So yan na nga mga kuha, no? Hindi lahat ng hinukay o hindi lahat ng nadidinig ng iba ay positive. So ito yung area na posibleng positive ay yung nalugit natin ko, pero ito hinukay na hindi. Ito yung hinukay ng mga kuha, oh. Ayan, oh. So ba ang gamit? Proton ang ginamit dyan mga kuha, proton, no? Ayan. Proton asuba, andun hanggang dun, no? Ukayan. Papunta dyan. Pero walang nakuha. So nagpapatunay lang na hindi lahat ng scanner ay nakakalocate ng positive. So mayroon din hindi. So gumamit kayo ng locator muna bago kayo mag-scanner. So dito, yung area may positive. So tara mga kuha, tingnan natin yung mga sign. So ito mga kuha, no. So nang nalocate natin ay dito yun, yung hindi umikot, yung nalocate ng photon
ay doon. So wala doon. Walang detection. So negative doon. Dito mga kuha, itong nyug na to, ito ay tinamaan ng kidlat. Ito tinamaan ng kidlat yan. So alam naman natin, yung kamay mo sir na, alam naman natin na ang kidlat ay kinukuha yung pinakamagandang metal. Kasi yung ginto, magandang metal yan. So tinamaan ito ng kidlat. Itong yung ito. Pero ang nadidik natin, ayun lang oh. So imbis na tumama doon ng kidlat, dito tumama sa nyug. Kaya ayan, namatay. So gisinso na lang yung nyug. So, possible na positive yung nalokit natin. At posible din na yung nalokit ng proton ay walang laman. No? Locator to, makakuha. Dito scanner. Yun, proton scanner yun. Pero may dalawang conflict yung gadget. Sa kanya, malayo sa katotohanan. Pero tayo, malapit tayo sa katotohanan. No, bakit? Namaan ng kidlat. Ayan, namaan ng kidlat. So, ito yung mga ano, ito yung semento na daanan ng hapon noon. Ito yung bridge, no? Galing kami doon. Ito yung sinasabi kong bridge ng hapon. Kung sa may kita nyo mga kuha, may nakukay dito, ito yung hagdan nila. Tinugbayan nila sa baba, pero walang nakuha. Ito yung bridge, no? Ang bridge na to ay daanan ng sasakyan nila. Nakikita nyo, ito yung tire path nila. Tapos dyan, punta doon, mayroon din simento katulad nito. Kahoy na yung nilagay dyan. Ito pa yung ano ng kahoy yun. Yan. So, simento ng hapon ito. Napaka-tibay kasi kahit walang kaplyo, yung kaplyo ito yung ano. Wala talaga. No? Walang kaplyo. Wala. Solid. Ito lang. Solid. Solid. Kaya hindi nila hinang kumakuha sa side by side lang ng brake na to ang simento kasi walang kable. So yung dito na nakahang, kahoy ang nilagay nila. So ito yung simento makakuha, no? Sa history lang na po, dito talaga yung daanan nila. Doon yung side, doon yung nakuha na, doon yung ito natin sa may Balete. Balete. At doon naman yung isa na prospect. Ang sarap nito, meron dito tunnel. So ito, bridge ito, para tandaan ito. Nila dito sa area na to. Kasi hindi ito mawawala eh. May simento to eh. Hindi mabubuhat. So, itong area na to ay pinagdampuan na nga po at punong-puno ng ratio. Ayos mo. So dito dapat tatama yung sinasabi niya na 0069. So, pero mayroon akong papakita sa inyo. So, dito ka sa likod. Ayan o, mga kuha. Itong Jazz, ito yung lugar. Jazz Davao Del Sur. del Sur. BLLM number 29. Ito, hindi ko lang alam itong poblasyon, no? PB 110049, pero nakalagay doon 0069. So ibig sabihin abanti tayo ng dalawa papunta doon para makuha natin yung 69. So itong survey na to ay survey ng government, no? So 2013 nag-survey. So nilagay nila ito sa tatamaan dapat ng area. So dahil nilagay nila ito para tandaan na mayroong naman dito. So alamin natin kung saan. Ito mga kuha, dahil may muhon pala dun yung ginawang landmarker ng so government. So ibig sabihin ng 2013 nag-survey sila dito.
Kasi dapat, ito yung daan ng Hapon. Pero nalipat yung daan sa kabila natin yung bago. So titingnan natin kung saan dito yung tama yung 0069. Ayun, dito tatama yung 0069. Facing north, tingnan natin. Ayun, dito talaga tatama. So, ituwid natin yan ngayon kung saan yan. Saan kaya dito yung 0069? Niya makakuha, no? Babalikan natin yan, tandaan muna natin. So masyadong wise yung nag-survey niyan kasi tuwid lang siya, pero nilayo niya yung dot marker. Ito. Kung tutusin, nandito sa gitna. No? Native south tayo. Ayawan natin itong ilikutan. Pero ang target natin nasa gitna, nasa harap. Mabagal talaga, umikot ka, mabagal talaga. So, ibig sabihin, malalim yung item. Titignan tayo at harapin natin yung item. North. Ayan mga kuha, bilis no? So, ibig sabihin, malalim yung item dito. Punta tayo sa gitna. Kuha na natin ng gaano siya kalalim. Lalakad natin. Dito? 18. Ha? 18. 18? Ay, ito pwede dito. So baka babaw lang dito, refill lang yan. So ayan mga kuha, no? Ito, sinandun lang yung BLMM, yung ano ng government survey. Tapos andun naman yung tulay, andun yung side. May nakita doon sa kabila, babaw din, tapos may isa pa dito. So dalawang naman sa isang area, pero yung hagdan ay yung kalsada, yung bridge sa Hapon, lang naman. Yung nasa likod at nasa harap din. Katulad din nung nasa side, sabi niya, nasa likod at nasa harap. Kung minimining niya yung nasa likod nung ito yung kahoy, balite, ay nasa likod ng balite. Pero nasa likod din siya ng yung
bridge ng hapon. At ito naman ay nasa harap din ng bridge ng hapon. So ito, kalsada to noon. Kalsada to noon. Ibig sabihin, yung sasakyan ng dumadaan dito, nilalaglag nila yung nilalagay nila ulit. Sabi ng hapon, tak, hanggang mo yan, dyan mo ilibig, doon naman. Yung wala, hanggang doon. Pero ito. So ito, talagang magkatuwid lang sila. Magtuwid yan sila. So yung bridge ng hapon, ang palatandaan dyan. Nakakuha. Ayos! Gandang umaga, mga kakuha ko dyan. No? So eto, nakikita nyo, nasa magandang dagat tayo. So ito yung second day ng ating adventure dito. Dito sa Margos, no? Actually, malapit na ang Diyos dito. Galing sa Margos, tumakbo na kami ng halos 59 kilometers papunta rito sa area na to. So itong area na to, dito nagdaong yung mga hapon, yung mga advance party tulad sa Digos. Ganon din dito, may mga taong hapon na advance party dito. So may mga pamilya, mga hapon dito na Pilipino, mga descendant. So ito open sea na to mga kuha. So dito talagang maraming prospect kasi ang hapon dito sila dumako. Ano, open siya. Tingnan natin paligid mga kuha. Yung dila-dila na yun, yun o. Yun o. Prospect yan. May nakalagay dyan. Yung area na yan, buti nabili nung pinandaan ko dito. Kasi lupa nila to. Simula dito hanggang doon. Lupa nila yan. Pero walang marunong maghanap ng treasure. Kaya napunta tayo dito. So yung area na to ay malapit. Parang coastal siya, no? So malalakas yung alon. Pwede ka nga mag-surfing dito eh. No? Ito yung pinakamagandang pwede kang mag-surf dito sa Pilipinas. Kasi lalo na kapag yung bang habagat ay malalaki yung alon dito. Open sea yan.